wala raw nagsasalita laban sa pamilyang Marcos. Pero para maiparinig raw ang sigaw ng taong bayan sa Pangulo, we will schedule a one-time, big-time rally. And nakikiusap ako sa lahat ng religious organization, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, lahat ng ayaw sa katiwalian, sa graft and corruption. So lahat, inanyayaan ko kayo, pero magtatanong ako kung kailan yon, but it should be ASAP. And we'll march to Malacanang. wala Ayan na mga kababayan, Governor Chavit Singson ay magmamarcha na po sa Malacanang. Susugod na si Governor Chavit. Kasama ka ba dyan? Sasama ka ba, kabayan? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Samantalang bago natin tukuyan ng mga detalye sa ating pag-uusapan, ako po muna ay magpapasalamat sa lahat ng walang sawang sumusubaybay, nagla-like, nag-share sa ating mga video. Maraming salamat po, kabayan. Wala pong bayad ang pag-subscribe dito sa aking channel. Wala pong bayad ang pag-like. Wala rin pong bayad ang pag-share sa inyong mga Facebook. Yun po ay malaking tulong nyo po yun sa amin na mga content creator at mga nagtsatsaga para mag-research, at mayroon po kayong mapanood na mga katulad ditong mga reaction video na hindi po ginagawa ng mga mainstream media, mga kababayan, lalong na po ang mga bayaran ng mga media. So yan po mga kababayan, ano ho, bukod pa dyan, ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan ay ito, si General Puques, di ba, na-aresto kahapon. Kahapon din po ay may good news kaagad sapagkat nakapagpiyansa na po kaagad at malaya na naman po si General Puques, at malamang sa malamang siya po ay lalahok dito sa mga rally. Ngayon, napakarami na siguro at one time, big time na po ito. Kabayan, mukhang ito na siguro ang isa sa masasabi natin, ano ho, make or break na po nila mga kababayan. Sapagkat ngayon, ano ho, bukod dyan, abay nakakaramdam na po, natataranta na po ang palasyo ngayon. At mayroon po tayo ritong update kay Auntie Claire. Mukhang, pati itong si Trump ay mukhang dadakpin itong si President Marcos, mga kababayan. Naku, gaano ito katotoo. Pati itong si Franz Castro ay mukhang bumaliktad na, kabayan. At naalala nyo si Baklang, ano, ay si Bading? Si Bading na lang. Si Bading, basta si Bading na magaling sa TikTok. Yung isang recruiter di umano, mga kababayan. Kaya natin sinabing Bading. Hindi ko po sinasabing para maliitin yung mga LGBT, no? Kasi mayroon pong mga guding. Ito po kasi Bading, no? Nang re-recruit ng mga kabataan. Nako mga kababayan, mukhang bumabaliktad na po. Nagbabaliktaran na po sila rito. At itong isa sa kakampi ni Riza Virus, mga kababayan, nako, eto, mayroon tayo bagong video dito. Ito talaga, magpapatunay, mukhang nagbabaliktaran na po sila. Hindi na po makatiis dito sa rehimeng Marcos. Mukhang isisuka na po nila. Nagkaunsihan na po yata, mga kababayan. Nagkaanuhan yata ng bayaran, ha? Nagkulang yata ang binigay sa mga asungot, mga kababayan. Bago natin pag-usapan yan, eto, puntahan po natin ang mga detalye ng mga balitang ito patungkol po dito kay Governor Chavit Singson, kung ano nga po talaga ang nangyari at kanyang sinisigaw dyan kahapon sa kanyang press con. Panoorin nyo po ito, mga kababayan. Kaalyado noon, whistleblower na ngayon. Mabibigat na alegasyon na naman ang binitawan ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson laban kay PBBM. Pero para sa Malacanang, ito'y puro paninira lamang. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Gusto ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson si Pangulong Bongbong Marcos sa isang debate. Mastermind daw kasi ang Pangulo pagdating sa korupsyon ayon kay Singson. At anytime soon, posible raw ang pagpapatalsik sa kanya. Ang advice ko sa my former friend, dapat sumuko na siya. Nako, sumuko ka na. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military. Wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa yung kalukuhan. Inilatag niya ang mga akusasyong orchestrated ang mga ginawa ni PBBM nitong nakaraang taon para manatiling malinis ang kanyang pangalan. Halimbawa raw ang nooy pagpirma ni PBBM sa 2025 budget o General Appropriations Act. Sa kabila ng irregularities umano nito, kabilang ang di umano'y invalid at blank line items. At dahil bumagsak daw ang public rating ng Pangulo,
Sinundan daw ito ng deliberate image building niya para magmukha raw itong mabait, kabilang ang ilang serye umano ng scripted interviews ni PBBM. Si Singson, na dating presidential friend at advisor, tila inilaglag ang Pangulo dahil noong 2024 SONA raw nito, ifinlex nito ang 5,500 flood control projects ng administrasyon at kalaunay ibinintang sa climate change at improper waste disposal ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero nang pumutok daw ang flood control scandal sa 2025, hindi naman daw idinawit ni PBBM ang di umano'y tunay na sangkot. Binanggit na si Martin Romualdez. Naimbestigahan ba? Hindi pa up to now. Dahil pinsambuho niya ito, kasama niya mastermind. They are both mastermind. So up to now, ni investigasyon wala. Humarap na noon si former Speaker Martin Romualdez sa ICI at bahagi siya ng pinakakasuhan sa Ombudsman kasunod ng mga aligasyon tungkol sa pagtanggap ng di umano'y kickback sa infra projects. Una nang ibinahagi ni Singson na talamak daw ang tila maanumalyang proyekto sa Ilocos Region, ang balwarte ng pamilya Marcos. May mga paborito raw itong kontratista, pero kapag sinilip ang mga proyekto ay tila ghost o substandard naman. Nako. Hindi lang si PBBM ang inatake ni Singson. Si Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, dati na raw attack dog ng Pangulo, pero kalaunay inappoint naman bilang USEC. After 13 days lang, yung last na banat niya kay BBM, after 13 days, Claire Castro was appointed USEC of the Presidential Commission Communication Office with a budget of 2.4 billion. Nagbago na. Attack dog pa rin, pero tuta na ni Marcos. Agarang Grabe mga kababayan, ano? Kaya naman siguro pala ito pumuputak-putak noon para magpapansin dito kay Marcos Jr. Kung susundan natin ang lohika na ginagamit dito ni Governor Chavit Singson, ano ho? Ganun pala, kaya pala, ano ho? Kasi mayroon po tayong, may pinalabas po diyan si Governor Chavit Singson, di ba? Na ito, umaatake ito kay BBM noon, talagang matindi po ang mga banat nito kay BBM. Ngunit, no, sabi nga ni Governor Chavit Singson, 13 days lang before that or after that, no, na kanya mga banat kay BBM, ngayon ay naging tuta na siya ni BBM sapagkat kinuha po siyang attack dog laban po sa mga tumutulig sa kay BBM. So yung attack dog dati, laban kay BBM, attack dog na ngayon, kakampi na ng BBM at ay naatake na yung mga umatake kay BBM. Yan po ang nangyayari dito kay ito si Castro. ang sagot ng Malacanang. Tila pinipilit na lang daw dumihan ng mga nagawa at plano ng Pangulo. Alam na raw ng taong bayan ang pagkakaiba ng isang totoong makabayan sa isang gusto lang iangat ang bansariling kapakanan. Hindi raw nagpapakabayani si PBBM ayon kay Castro at obligasyon nitong linisin ng gobyerno. Pero dahil marami na raw naaapektuhan sa aksyon ng Pangulo, tila may mga gumagawa na lang daw ng mga kwento para ibagsak siya. Yan ay Kitang-kita talaga mga kababayan ng mga kalutangan nito, ano ho? Napakalayo nito sa realidad. Saan kaya ito nakatira? Anong planeta kaya ito nakatira, kabayan? Madami na daw action na ginagawa si PBBM at marami daw naapektuhan. Gunggang, kasi babae, gunggang, asawa ni Gunggang. Seryoso, maraming naapektuhan. Unang-unang naapektuhan nga kayo dahil kayo mismo, ang pamilya Marcos, ang matindi po ang mga issue sa inyo. Yun nga lang sinabi ng mismong kapatid ni si Senator Amy, di ba? Na lahat kayo dyan, puro adik. Yun pa lang Kung tutusin, ako kung ito'y akin lang naman, Ako lang naman kung ako yung pulis, hulihin ko talaga yan Di ba kasi kami nga lang na ordinaryong pulis pagka magpulis kami, di ba, kailangan muna ng neuro, kailangan ng mga lab test, kailangan ng mga maraming mga exam dyan Kailangan mga test dyan kung may positive ka ba sa droga, positive ka ba sa... ito, biruin mo na pinamamunuan ka ng drug addict. Di ba? Wala sa morality. Tapos sasabihin mo, marami kami nagawa. Oo, marami kami nagawa. Kahit hit ka gabi-gabi siguro, araw-araw. Hindi ko alam kasi ayon sa Senator Amy yan ay matapos hindi makinabang at hindi mapagbigyan ng iilan sa kanila, kaya raw pinipili ng mga ito manira.
Una nang isiniwalat ni Singson ang pag-atras sa suporta sa Marcos administration sa kabila ng pagtulong nitong manalo si PBBM sa eleksyon. Tila kinalimutan na raw kasi siya ng Pangulo at hindi nabigyan ng director-level position ayon sa kanyang mga pahayag noong 2025. Tiniming ng dating gobernador ang kanyang mga paratang sa 2026 sa pagpatak ng 40 years matapos ang ouster ng ama ni PBBM na si Marcos Sr. noong 1986. Hihintayin daw ni Singson ang pag-aproba ng palasyo tungkol sa hamon niya sa debate. Kasabay nito, balak din ng dating presidential friend ang pagkasa ng one-time big-time rally para ipanawagang labanan ng korupsyon at anyayahan ng ilang mga grupong dumalo. Para sa agenda. So as if naman kabayan nadadalo ito sa debate kay Governor Chavit Singson. Nung eleksyon pa nga lang, di ba, takot na takot nanginginig ito kabayan. Mabuti na nga lang Di nga ito nagpasalamat sa Isiminay no? Sa grupo ni Pastor Kibuloy. Dahil ang Isiminay po ang nagkalinga sa kanya, wala pong istasyon, no? Wala pong istasyon na nagtiwala dito kasi nga baka nakawin ng kanilang istasyon dahil tatak magnanakaw po itong Marcos Jr. na to Di ba? Pag Marcos, Romualdez, wala na po yan. Ang legacy may iwan yan. Magnanakaw po yan, mga kababayan. Now, ngayon, hinahamon mo ng debate, Governor Chavit Singson, as if asa ka pa, no? Para sa akin, asa ka pa, Governor Chavit Singson. Nadadalo itong si Martin at saka si BBM. Sabagay, kung ikaw nga naman sumugod sa Malacanang, abay, hindi na siya siguro makakatakas, makakaiwas. As if naman din kung papapasukin ka. Di ba, mga kababayan? Pero, sa tingin ko, papapasukin siguro ito pag milyon-milyon na ang taong bayan na bitbit ni Governor Chavit Singson. At wala ka nang kawala, Marcos, BBM, Bangag Jr. dyan sa Malacanang. Tingnan natin muna mga kababayan. Kasi nga, kung tutusin, di ba, at naisip nyo ba yon? Naalala nyo ba yon yung, di ba, ng panahon na yon, ayaw niyang humarap sa mga debate. Kung nakaharap ito kay Isko, durog ito noon Kaso ayaw hindi talaga ito humarap Nandun lang ito sa Isiminay na may balibalita tayo. Mukhang may script daw yata binigyan. Hindi Isiminay nagbigay basta mayroon tayong dinig noon na pinapractice daw nito. Pinapractice daw muna nito yung mga tanong, no? Mayroon sa atin na kapag kwento-kwento diyan mga kababayan. Pinapractice daw ni Marcos Jr. ang mga tanong. Paano yan ngayon? Dito pa nga lang, baka kumamot ng tulad. Anong gagawin natin? Ugok! Nagpresidente ka pa, wala ka naman palang alam gawin na mabuti at tama. Di ba? So, nararapat lang talaga mga kababayan. Support tayo sa one time, big time paghaharap, no, pagpapakita ng suporta at para tunay na pong mapanagot ang mga kawatan sa gobyerno dahil binudol na naman tayo nitong Marcos Jr. Ang sabi niya, walang mere ang Christmas at hindi kayo magpapasko kayo sa kulungan. Anong nakulong? Sinong nakulong? Diskaya lang. Honorable Bongbong Marcos and Speaker Martin Romualdez, with your permission, I'm going to Malacanang alone to challenge you into a debate about this press con with all the media as a witness. Yan ang matapang na hamon ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasunod ng kanyang alegasyon na ang Pangulo umano ang utak sa likod ng korupsyon sa malawakang flood control scandal. Matagal na raw gustong ihayag ni Singson ang mga alegasyon laban sa Pangulo pero hinintay raw niyang umabot ito ngayong unang buwan ng bagong taon. 40 taon na raw kasi simula nang mapatalsik ang rehimeng Marcos Sr. Eksakto ring kaparehong 68 years old na rin ng nakababatang Marcos ngayon ang edad rin ng kanyang ama nang mapatalsik sila sa Malacanang. Pagbubunyag pa ni Singson, sina Sara Diskaya raw at Orly Gutesa ang pinaka-credible na testigo laban sa Pangulo. Pero tila itinatago raw ng dating Speaker Martin Romualdez si Gutesa kung kaya't wala raw nagsasalita laban sa pamilyang Marcos. Pero para maiparinig raw ang sigaw ng taong bayan sa Pangulo, we will schedule a one-time, big-time rally. Yan na. And nakikiusap ako sa lahat ng religious organizations, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, lahat ng ayaw sa katiwalian, graft and corruption. So lahat, inanyayaan ko kayo, pero magtatanong ako kung kailan yon, but it should be ASAP. And we will march to Malacanang.
Wala pa raw nakakausap si Singson ng mga grupong maaaring sumama sa kilusan para maiparinig sa Pangulong Bongbong Marcos ang hinaing ng taong bayan. Pero isa ang sinisuguro ng dating mambabatas na maraming dadalo sa tinawag niyang one-time big-time rally. Bukod sa hamon na debate, may open letter rin si Singson kay AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. na binasa niya sa harap ng media. Sinabi nitong hindi raw China ang kalaban ng Armed Forces of the Philippines o ng AFP at ng mga Pilipino. Ang tunay raw na kalaban ay ang mga korap na politiko. Lumulobo na rin raw ang utang ng Pilipinas. Aniya, 17 trillion pesos na raw ang utang ng bansa at 2 trillion pesos ang ibinabayad ng bansa kada taon. Kaya't ang ekonomiya raw ay siguradong pabagsak na. Binanatan rin ni Singson ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Hindi raw kasi nito iniimbestigahan ang mga ghost at substandard flood control projects sa baluarte mismo ng Pangulo sa Ilocos Norte. Wala pang komento ang Malacanang at ang Pangulo maging si ICI Advisor Retired Justice Andres Reyes Jr. sa mga naging alegasyon ni Singson. Ali, wala pang ibinibigay na petsa, partikular nga yung kung kailan niya gusto mangyari itong one-time big-time rally. Pero ang sinabi kanina sa press conference ni Chavit Singson ay sana raw ay daluhan ito ng mga kabataan para daw dun sa sinasabi niyang as soon as possible daw dapat magsimula na itong one-time big-time rally. Ali. TJ, ang tanong ng taong bayan dito sa pagtawag ni former Governor Chavit Singson bilang utak si Pangulong Bongbong Marcos dito sa likod nitong flood control scandal ng bansa. Anong pinahahawakan niyang, kung tinatawag dyan, resibo, di ba? O anong batayan niya para sabihin na ang si PBBM ang utak sa likod ng skandalo ito? Ali, yung mga binabanggit mo o yung hinahanap nating mga resibo nga para mapatunayan na sana masabi natin na ang Pangulong Bongbong Marcos ang utak nga dito sa likod ng maanomalyang flood control scandal ay hawak raw mismo ni Chavit Singson. Hindi niya ito ibinigay directly sa media kanina pero ipresent niya iyon via video presentation. Yung ibang bahagi ng video presentation ay aminado siyang gawa raw ng AI pero sabi niya nananatili ang mensahe roon na sana raw ay panindigan ng Pangulo itong investigasyon kaugnay nga sa maanomalyang flood control scandal. Ito rin, Ali, binanggit rin kanina ng dating gobernador na yung pagbabanggit nga ng Pangulo dun sa ilang pages ng GAA noong 2025. Alam raw mismo ng Pangulo yung nilalaman ng mga yon dahil dun sa mga naunang statements ng Pangulo na pinag-aralan niya iyon bago niya i-veto yung ilang mga line items. Pero gayunpaman, lumusot pa rin itong mga maanomalyang flood control scandal dahil daw may basbas ito mismo ng Pangulong Bongbong Marcos. Ali. May nabanggit ba ang former governor tungkol dito naman sa kapipirma lamang na 2026 national budget? Ali, kanina kasi nung nagkaroon ng press conference si dating Governor Chavit Singson hindi pa napipirmahan ng Pangulo yung ating General Appropriations Act for the year 2026 kung kaya't hindi pa namin siya nahinga ng komento ukol dyan pero yung pinanatan niya talaga ay yung mga nakaraang budget na pinirmahan niya nitong tinawag niyang former friend na si PBBM. Okay, huling tanong na lang, TJ. Dito, ito ay hamon na magdebate sila ng Pangulo at ni former Speaker Martin Romualdez. Pero dito sa kanyang liham din kay AFP Chief General Romeo Browner, wala bang nilalabag na batas ang former governor? Ali, naging maingat siya sa mga naging statements niya kanina. Kung tutuusin ay pwedeng mangyari sa kanya yung nangyari kay General o dating General Romeo Pocis, yung paglabag nga dun sa Article 142 ng Revised Penal Code, yung inciting to sedition. Pero inabangan namin yung magiging statements niya during the press conference. Pero maingat siya. Wala siyang mga statements kagaya ng oust PBBM o maging yung mga resigned PBBM. Ang sinabi niya kapag nagtatanong ang media, sinabi niyo yan, hindi ako nagsabi niyan. Ganun siya magsalita kanina sa amin, Ali. Kung kaya't naging maingat siya sa statements niya, ang sinasabi niya lamang ay ibinubulgar niya yung mga naging katiwalian nitong administrasyong Marcos pero hindi niya sinasabing bumaba na siya sa pwesto. At kapag hindi tinanggap ang hamon niya, ano ba ang sabi ni former Governor Chavit Singson
kapag hindi pinatulan ng Pangulo ang kanyang hamon sa isang debate? Kung sakali mang hindi matutuloy ang magiging debate ng Pangulo at ni former Governor Chavit Singson, ay mananatili yung kanyang panawagan na paulit-ulit na magkaroon ng kilusan o yung mga rally nga para maiparinig sa Pangulo at sa Malacanang, yun ang kanyang termino kanina, Ali, para magising raw ang Malacanang dito nga sa malawakang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Ayan nga po mga kababayan ang matinding hamon ni Governor Chavit Singson dito sa Palacio de Polvoron. Hinahamon po dito ni Governor Chavit na magdebate sila. Ngayon pag hindi, magwa one time, big time po ng taong bayan. At ako mga kababayan, sa tingin ko lang, mukhang may capacity po itong si Governor Chavit Singson. Tandaan po natin, mayaman po ito si Governor Chavit Singson. Ang isa sa problema po ng mga rally, mga kababayan, ay ang pagkain, ang transportation. Siyempre, pagpunta ka doon, wala kang kakainin, wala kang pamasahe, paano ka makakapunta sa mga rally? So, napakarami po ang mga gustong makidalaw sa rally, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang problema, naririnig at nababasa natin, sinasabi nila wala kaming pamasahe sa bus, wala kaming pamasahe sa barko. Yun na nga lang po mga kababayan, siyempre, hindi naman makakapunta siguro yan dyan kung maglalangoy lang sila or maglalakad lang. Baka tapos na. Baka wala na si BBM bago sila dumating, di ba? Napatalsik na. Napababa na sa pwesto dahil sa matindi pong rally na magaganap, mga kababayan. So, paano pa? So, kailangan talaga ng transportation. Or si Chavit Singson, may mga bus yata ito, di ba? So, kung may mga bus, yung mga bus nilang gagamitin or kung barko man. Hindi na siguro kailangan eroplano dahil medyo mas mahal ang eroplano, lalo na nga kung hindi agad-agad sinasabi ni Governor Chavit Singson kung kailan ang schedule, sapagkat pagka sinabi niya ito, pwedeng ma-anticipate na naman ito at alam na po natin ang gagawin, baka wala na pong makadaan sa buong Recto hanggang Divisoria na po, lagyan na po ng mga pulis, tambakan ng pulis, hanggang Luneta na po, punong-puno ng pulis, hanggang Ilog Pasig po, lagyan po ng mga pulis yan dyan lahat. Wala na po talagang makakalapit doon, di ba? Mga kababayan. So, speaking of walang makakalapit, mayroon pong kapasidad na may makalapit dyan. Sino? Yung US, di ba? Ng kanila pong dakpin, kunin mismo sa palasyo. Ito nga pong presidente ng Venezuela. Kaya ngayon, mga kababayan, ito si Anticler Niño, aborido na. Mukhang nangangamba. Baka isunod na si PBBM ng US or ni Trump na bitbitin, papunta naman sa Paway, hindi sa Paway, sa Hawaii na rin, pwede na siguro sa Hawaii uli para magkaroon talaga ng history repeat itself, di ba? Ayan, kabayan, ang post dito, breaking news, ang tindi ng amats ni Castrol. Kung sakaling dakpin rin si PBBM ng US military ni Donald Trump, nakahanda naman ang mga kapulisan sa Maynila para humarang. Naniniwala ba kayo, kabayan, na nakahanda sila? Sa bagay, may mga barbed wire, di ba? May mga kung ano-ano dyan. May mga barricade sila, mga bato, kung ano-ano dyan, di ba mga kababayan? Tsaka yung razor ba yun? Parang yung barbed wire na parang cutter. Talagang pang maximum lang yun security compound or pang bilibid talaga yun na mga hardened criminal ang mga binabantayan or nakakulong doon para hindi po makatakas. So sa bagay, sa dami ba naman, sa tindi ba naman ng corruption na nangyari, baka nga hardened criminal nga talaga ang binabantayan noon. Hard ngang criminal yun, di ba? Dahil hindi man siya pwedeng kasuhan ngayon dahil immune siya, pero alam na po natin yan. Biruin mo, mismong ate na mismo nagsasabing bangag siya noon, hanggang ngayon bangag. Hindi nagkamali ang instinct or ang ating Tatay Digong, mga kababayan. Ayan nga po, sa tingin mo, kayang-kaya ng ating mga kapulisan, doon pa nga lang sa West Philippines binabayo pa nga lang tayo ng tubig, takot na takot, iyak na tayo, di ba?
how much more pa ba ito na may mga bulalakaw? Akala nga siguro ng mga taga Venezuela, bulalakaw lang yung nagbagsakan, yung pala. Mga pampasabog na pala, lumilipad galing ng US, di ba? Tapos, napakatindi po ng ginawa ng US dahil pinuntahan nila, mayroon sa Navy, mayroon sa land, at Delta Action talaga yung ginawa nila. Ito yung sinasabi nila, kabayan, na talagang mga elite, matitindi po itong mga sundalo sa ground, matindi po ang pakikipaglaban nito. Kaya nga, walang kahirap-hirap na nakuha nila yung mag-asawa, yung pamilyang Maduro, di ba? Presidente ng Venezuela. Tapos dito, i-compare mo, nako. Sa tingin ko lang talaga, baka nga dyan na lumabas na. Ito yan ako lang ha, baka lang naman, baka mamaya, yung ating mga kapulisan na matagal na pala nagtitimpi dito sa Bangag, siyempre, hindi rin nila matiis yan malamang mga kababayan. Ano lang talaga yung mga yan? Hindi ko po sa pinapangunahan ng damdamin ng ating mga alagad ng batas, mga kapulisan na. Pero sa tingin ko, ayaw din nila talaga niya ng mga droga. Lalo na nga nung panahon ni Tatay Digong, di ba? At nanggaling pa sila doon sa administrasyon ni Tatay Digong na dinoble ang kanilang sahod, iwasan nila yung mga bisyo, iwasan nila yung mangutong, magtrabaho lang ng maayos, at least mabubuhay naman type ng marangal, di ba? Nabawasan po, tumaas po ang respeto ng kapulisan noon, mga kababayan. Ako, sa tingin ko, kasi may experience ako dati, nung tayo ay nagtatrabaho pang ibang noon, messenger, may experience akong masama sa mga kapulisan noon eh. No? Although hindi naman ganun kasobrang kasamaan, pero papunta na talaga doon. Ang isip ko na lang din noon, mag-MPA ako eh. Kung nangyari yon, alam mo kung bakit yun nang naisip ko, kasi alam ko ang MPA lang na may kakayahan, may mga baril. 'Di ba? Na lihitibong kakampi kaysa naman sa papunta sa mga gang. Mabilis ka lang madali pag gang lang, 'di ba? Pero pag MPA ka, medyo marami-rami kayo. Tago-tago nga kayo, 'di ba? Yun yung ano ko noon nung nagkaroon ako ng medyo masamang karanasan sa mga kapulisan. Pero alam nyo, nung naging presidente na si Tatay Digong, nasaksihan ko talaga, ako mismo nasaksihan ko. Nag-iba ang tingin ko sa mga kapulisan. Kung dati mga Judas Barabas Istas, pag i-interrogate ka ng mga kapulisan noon, mapapaamin ka talaga kahit pagpatay ka Lapu-Lapu, Bonifacio Rizal eh. Ganyan kahuhudas noon, mga kababayan. Pero nang dumating po si Tatay Digong, ang titino ng mga kapulisan, maniwala po kayo. Aywan ko lang ngayon ng ating mga kapulisan. Siguro andyan pa rin naman sila, no? Matitino pa rin naman. Kaya baka yung mga karamihan diyan mga matitino at ayaw na ayaw sa mga adik, baka nagtitimpi lang itong mga ito. Kaya Claire Castro, huwag kang mangarap na andyan ang mga kapulisan. Yung mga galit sa adik na mga kapulisan, aba hindi yan matutuwa, di ba? Hindi yan matutuwa. Yun lang naman ko, di ba? Aburido na po. Kasi baka mamaya isunod po siya, di ba? Dahil itong si Trump, mga kababayan, galit ito sa mga adik eh. Kaya Mr. Trump, baka mamaya mapansin mo na itong aming presidente dito. Senator mismo ang nagsabi na adik eh. Papayagan mo ba yan? Baka mamaya mag-import yan. Di ba may mga balibalita na noon yung namatay na business tycoon dito sa ating bansa, di ba? Ang sinasabi kasama, di ba, sa entourage. Nako, baka mamaya pag na-review yan ni Mr. Trump, nako, ma-review na ang CCTV ni Mr. Trump dyan. Lagot kayo, no? Lagot kayo dyan, mga kababayan, lagot kayo. So, yan nga po, no? Aburido na po itong si Antigler ninyo. At yung sinasabi niya kanina, yung kanyang pangbabara dito kay Governor Chavit Singson, aba kabayan, meron pa siya ritong pahaging na sinasabi niya, yung mga sinasabi daw ni Chavit Singson, hindi daw niya masabi noon nung siya po ay inamin daw ni Tatay Digong na mayroon daw mga ghost projects, may mga masasamang. Hay nako Castro, hindi mo ba rin inamin yan noon? Hindi ka rin ba nagdadaldal noon? Laban dito kay BBM na matindi ang katiwalian. Bakit hindi mo rin yan sinabi noon? Kasi wala ka pang bayad noon. Ngayon may bayad ka na kaya. I mean bayad, di ba? Laki ng mo budget eh. At saka laki ng sahod mo. Di ba? Sahod lang 'yon, hindi bayad na as in bayad na hindi dumaan sa tamang proseso. Budget mo kasi 2 billion. Biruin mo, laki ng budget niya, no? Wala naman itong ginagawa kundi magdaldal lang ito ng paninira. No? Kabayan, wala itong ginagawa eh.
puro kasiraan lang eh. Kasi katunayan nga kasiraan ng kanyang amo ang kanyang pinagdadaldal, eh hindi naman tumataas ang ano ng kanyang amo eh. Ratings eh. Yung sinisiraan niya, yun ang tumataas si BP Inday. At nagtataka pa sila. Bakit daw tumataasin? Wala naman daw ginagawa. Ingot ka pala. Ano bang trabaho ng Vice President? 'Di ba? Antayin kung kailan bumaba or mawala sa pwesto yung presidente. 'Yon ang trabaho niyan. Magantay. Kung gusto mo, pabilisin mo na, palisin mo na si PBF dyan, palit mo na si Inday, para saka mo na ngayon tanungin, oy, ano trabaho mong ginagawa? Ganon. Naku talaga ito, sablay lagi, no, mga kababayan. Hindi ka talaga ordinaryong citizen lang, ha? Hindi ka talaga obra Castro sa mga ordinaryong citizen. At speaking of Castro, mga kababayan, ito, nag-iiyakan po sila ngayon, mga kababayan, at mukhang nagbabaliktaran na po talaga, no? Ayan pong lula ninyo. Ginugulo mo, BBM, ang mga kabataan sa Mindoro. Maglabasan na tayo ng amoy. Sang galing amoy? Kilikili. Ikaw lang naman ang may hawak ng pondo sa Pinas. Lahat ng pag-uutos mo, sinunod namin. Hala ka. Hala ka. So, sino may utos ng pagpapa-impeach kay Vice President Inday na sinunod mo? Naglalaglagan na sila, mga kababayan. At ito, isa pang nakakabuisit dito, bakit ito hindi pa nakukulong? Ha? Castro, ang kapal ng mukha mo, convicted criminal ka na, ba't nakakalaya ka pa? Di ba? Ito talaga ang isa sa nakakabuisit sa ating batas, mga kababayan. Biruin mo, nakikita tayo, nakukulong, na hindi pa naman convicted. Pero itong convicted na to, ito tuloy ang hindi pa nakukulong. O isa pa ito, na ayon dun sa Senate hearing ni Senator Bato, nagre-recruit ito ng mga kabataan para sumapi bilang NPA. Diba? Si Raulo, tapos mo kaming gamitin, tinan mo? Tingnan nyo, tapos nyo kaming gamitin, PBBM, itong isusukli mo sa amin. Nag-celebration lang kami, tapos binumbahan kami. Maglabasan na tayo, BBM, dahil marami kaming alam. Ayun, marami pala kayong alam, Sige nga, ilabas mo na yan. Huwag na kayo magano kung para kayo sa bayan o para lang kayo sa bayad ninyo. Ha? Ginamit pala kayo, Ginamit pala kayo ni BBM. Ano ang pinaggamitan sa inyo? Mga kababayan, nang-iiyakan kasi itong mga ito dahil pala dito sa nangyari sa kanila. Mayroon pala nangyari dito sa kanila, mga kababayan, na matindi. Ito palang nangyari sa kanila. Itong nangyari sa kanila, mga kababayan. Nasaan na ba yon? Ito pa, sabi dito. Talagang nagbabaliktaran na yata sila, kabayan, ito. Supot ang pasabog ni Marcos Jr. de Lima. Mariing binatikos ni Representative Laila de Lima, Marcos Jr., si Marcos Jr. dahil umano sa kabiguang panagutin ang mga tinaguriang malalaking isda sa malawakang korupsyon sa gobyerno. Para siyang substandard na paputok, nagpasabog pero supot. Iba pala ito. Ay, sino kaya supot? Junel! Supot! Si Junel kaya, kabayan. Tingnan nyo to, ito yung mga ano nila, mga kababayan, ito mga nare-recruit, Dito sa NPA, iniintrega lahat ng nakamtan. Tanawanin nyo ni inyong gipanglubong nakuha na tropa. Ano kayo ngayon? Wala na. Nasamsam ng mga tropa ng 2nd Infantry Battalion at PNP ang taguan ng mga pampasabog ng NPA sa magkahiwalay na operasyon sa Masbate nitong 30 ng Disyembre. Bandang alas 5:30 ng umaga ng unang mahukay ng tropa sa Barangay Libas, Placer, ang imbaka na naglalaman ng 42 anti-personnel mines o ATMs. Grabe, at 119 na improvised hand grenades. Sinundan ito ng pagkakadiskubi ng 2ID kasamang informant sa kinaroroonan ng sako-sakong mga bala. Grabe. At 28 pampasabog sa boundary ng Barangay Intusan. Dito sa iniintrega lahat ng nakamtan. Dito sa NPA, 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 iniintrega lahat ng nakamtan. Dito
Iniintriga daw lahat ang nasamsam dito sa MPA. Ang lupit mga kababayan, yan po yung mga MPA na mga vlogger na po ngayon. Nasa pa, mayroon pa akong nakita dito, vlogger itong mga MPA. Ito oh. Himsog nga panguna-una o panglawag. Andam nga panalikdan ang katungod ug kaayuhan sa katawhan. Kung 18 anyos na ka, Gani, kung ikaw, 18 anyos ang edad, ay mapagros nga paminsaron. kagpang lawason. May himsog nga nahuna o panglawas. Handa nga ipakit-away ang pinamatarong kakaayuhan sang pumuyo. Mag-intra na. Sumabit na! Pasabag ulit ang bayan. Sampa na! Grabe mga kababayan, no? Kita nyo? Ito, hindi ito na anuhan, di ba? Hindi ito na kakasuhan ng inciting to sedition. Biruin nyo yan? Nang re-recruit talaga, literal. Vlogger pa sila. O yan, oh. NPA na vlogger. Ayan, kung gusto mong mategi ng maaga, punta ka na dyan to, mga bata pa to. Talagang kailangan, himsog, ibig sabihin ng himsog, mga maayos daw, physically fit eh. Bisaya yung ibang mga salita, mga kababayan, yung may mga naintindihan ako eh, no? Basta daw physically fit, maayos ang pag-iisip, no? Nako, talagang nire-recruit nila, oh, yun, no? Grabe, mga vlogger. Mayroon pa tayong mga nakitang, hindi pa ito, mga kababayan, marami na po talaga eh. Mga video naglabasan, di ba? Ito yung bang gusto ninyo? Na maging komunista tayo? Terorista? Oh. Samantalang ito, kabayan, na nagsasalita lang naman. Nasa kanya daw. Yan, si General Pukes, nagsasalita lang naman, laban nito sa mga korap, siya tuloy ngayon ang pinapakulong. O, di ba? Ang lupit. Samantalang ito mga animal ng mga MPA, ito ngayon yung nangre-recruit pa, wala man lang nagkakaso dito. Nasa kanya daw. Si Attorney Hindi man kayang ipakulong ng mga pulis. Attorney Baligot. Yes, galing na lawyer natin si Marilyn. Future senator yan. Naku! Ito ko yung mga lawyer na yan, no? Mga heavyweight lahat yan. Nasa kanya daw. Ayan mga kababayan, ito po yung senaryo kung saan nagpiyansa na po itong si General Pukes, no? At siya po ay nakalaya na rin po kaagad kahapon lang din. So good news pa rin mga kababayan, ito pong nangyayari dito kay General Pukes. Sa kabila ng panggigipit nitong Marcos admin ay malaya na naman po siya, no? At abang-abangan natin mga kababayan ang mangyayari dito nga po sa one time big time na panawagan ni Governor Chavit Singson. Aside pa dyan sa kanyang panawagang hamon niya na debate kay Marcos Jr. at kay Martin Romualdez. Tingnan na natin kung talagang matatapang kayo. Kasahan nyo nga itong si Governor Chavit Singson. After all, sabi ninyo para talagang magkaroon talaga ng accountability. Tingnan natin. Ngayon, pag natalo niyo si Governor Chavit Singson, sa kanyang sampahan ng kaso. Di ba? Pwede naman yung gano'n eh. Tingnan natin. Lahat, mapatunayan nyo lahat na kasinungalingan ang mga sinasabi ni Governor Chavit Singson, sampahan nyo ng kaso. Harapin nyo ng debate si Governor Chavit Singson. Now, ano ba ang mga bit-bit ni Governor Chavit Singson? Mga ebidensya dito sa mga nangyayaring korupsyon or flood control corruption sa administrasyong BBM Jr. Ngayon, kabayan, ano na mangyayari? Pag humarap kayo at napatunayan ninyo na malinis kayo, ipakulong nyo ng lahat ng taong bayan. Milyon-milyon, ipakulong nyo na lang kasi tama kayo, kami mali. Tingnan natin. Di ba? Dahil dyan mga kababayan, may nagsampa na po at malapit na pong ma-impeach itong si Marcos Jr. Sasampa na po itong impeachment mga kababayan. Tingnan natin. Asa na ba yung impeachment? Andito yung impeachment eh. May napipintong impeachment yan kabayan. Tingnan nyo ha. Nasa na yon? Impeachment. Wala dito. Impeachment. Saan ba yun? Ito. Kamara ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mula po yan sa mga kalyado ni dating Pangulong Duterte.
Ang basihan po ng reklamo ang pagpayag ni PBBM na isuko ang dating Pangulo sa mga dayuhan sa International Criminal Court. Kaugnay po ng kaso niyang crime against humanity, gayong mayroon namang umiiral na justice system sa bansa. Dito sa impeachment complaint na ito, dito lang ang binibigay ng Constitution na pwede kang mag-file sa kahit anong alleged wrongdoing ng isang presidente. I am not filing against Bongbong dun sa violation na yun ng batas ng NYC. I am filing against him because napakaraming Pilipino ang naghahanap ng kasagutan kung bakit isang Pilipino ay sinurrender sa mga dayuhan. Ang pinafile natin ditong articles of impeachment is a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Ayan mga Nala kababayan. na sa Kamara ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Alam nyo, ito pa ay nung kay Congressman Cardema, yung party list, no? Now, mga kababayan, maaari ba, posible ba itong maulit? Posible po. Dahil ngayon sa nangyayari ngayon mga kababayan ay matindi na po ngayon ang nangyayaring corruption sa ating bansa, at ito nga po ay back up na ng mga ebidensya ngayon. At ang isa pa, ang malupit pa dito, itong 2026 budget mukhang lumagpas pa nga sa 2025 budget, at marami pa rin po doon ang mga unprogram na quote-in-quote mo lamang, yun po rin ay pork barrel. Yan, doon pa rin pangagalingan ng kanilang mga nanakawin. At si Senator Aimee, napanood nga natin sa isang interview sa DZRH, no? Ay mukhang nga po mga kababayan, tinapyas, kinatay-katay daw po nila itong baboy, binaboy daw po talaga itong budget, at yung mga supposed to be para doon sa mga kinakailangan, importanteng magawa, ay tinapyas ng napakalaki, as in yung 100%, 20 to 30% na lang ang kanilang itinira. Ninakaw na po nila yung 60 to 70%, mga kababayan. Kaya masakit po sa atin ito na nangyayari ngayon. Kaya dahil dyan, tinanggal po nila ang Duterte Youth Party List na number 1 po sa mga kasundaluhan, mga broadcaster at mga OFW. Tatlo po ang congressman tinanggal po nitong Marcos administration dahil takot po sila rito. Pero kahit takot sila dyan, ito kabayan, mukhang may panibagong impeachment magaganap kay BBM. Panoorin natin to. Done deal na raw para sa isang political analyst ang muling paghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero tila nagbabadya na rin daw ang isa pang reklamo laban naman sa Pangulo. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Hindi lang si Vice President Sara Duterte ang maaaring humarap sa isang impeachment complaint, kundi maging si President Bongbong Marcos. Ito ang pahayag ng political analyst na si Lito Banayo sa The Spokes ng Billionario News Channel. Muling umugong ang usapin ng impeachment laban kay VP Sara sa pagsisimula ng taon dahil magtatapos na ang one-year bar rule sa February 5. Kaya handa na raw ang ilang grupo, kabilang na ang Makabayan Bloc sa Kamara, na muling mag-endorso ng reklamo laban sa bise. At maaari na raw gamitin sa refiled complaints ang mga panibagong impormasyon na isiniwalat ni Ramil Madriaga na umano'y dating bagman ni VP Sara. Pero para kay Banayo, maaari raw dumipensa si VP Sara sa House Justice Committee kung muli siyang sasampahan ng impeachment complaint. Done deal na yung hitting Sara because may impeachment na by February 7 or after February 6, no? But how will she comport herself during the impeachment hearings in the Justice Committee sa House? Will she keep quiet again as she did? She refused to talk to defend herself before the Public Accountability Committee of Joel Chua nor the Quadcom, no? Although it was not exactly on her. Pero ngayon, I would suppose Sig Fortun, who's her primary lawyer, would make a defense already or start the defense in the trial. We're talking about in the Justice Committee. Pero hindi rin daw ligtas si PBBM sa isang impeachment complaint ngayong taon. Ayon yan kay Banayo. He thinks that there's going to be an impeachment case also against the president. How do you see that coming? Yeah, that probably will happen. Yeah. Both. Pwede bang sabayan?
Ito abogado. Hindi, Tayo yung abogatong lang. Dadaan sa Justice Committee, di ba? Sa Justice Committee. But So what will the Justice Committee, alam ka naman parehong sabay na nag-hearing siya. Paliwanag ni Banayo, Congressman might play it smart pagdating sa posibleng impeachment complaints laban sa top 2 officials ng bansa. But remember, as Nani earlier said, and as you've always been saying, it's a political trial. No? It's a political process. No? Yeah. So, papalapit na eleksyon, nag-iisip na rin yung congressman. Yes, Kanino yung ba ako timing. sisilong, Yes. di ba? Ayon din kay Banayo, maaaring umabot sa Malacanang ang kasalukuyang investigasyon sa flood control scandal kung saan posibleng madamay ang mga taong malapit sa Pangulo. Para sa agenda, Ayan na, kabayan. So, ito na nga po, no? Ang mangyayari dito ay posible talaga ang impeachment laban dito kay Marcos Jr. At alam na po natin, given na po na naglalaway na naman ang mga asong ulol dito nga po sa pag-i-impeach kay Vice President Inday Sara Duterte. Ang masaklap, mukhang baka ang magtutuloy-tuloy nito ay ang impeachment kay Vice President sapagkat ang budget ngayon, mga kababayan, noong 2025 at saka ngayon ay halos magkaparehas lang at mas nadagdagan pa nga ngayon. So, ang nangyayari dito, kabayan, asahan na po natin yan, yung blood VAT. Ako, sa totoo lang, confident ako kung evidence lang din ang pag-uusapan, wala po tayong takot at wala po tayong kaba in terms of impeachment laban kay Vice President pagdating po sa ebidensya. Sapagkat malinaw naman po, kilala naman po natin at nakita na po natin ang lahat, no? Ang kanila pong hinahabol dito kay Vice President Inday Sara ay napakakarampot at napakaliit lang po. Wala po, allowance lang po yan ng mga congressman eh. 125 million, allowance lang po nila yan. Di ba? Samantalang, hindi lang po basta allowance. Maaari nang maituring economic sabotage eh. Biruin mo ba naman? Isang congressman, napakaliliit ng ano nila, pero billion pala. Pero kung titingnan mo, ano ang nagawa nilang infrastructure doon? Una, mga kalsada. Naku, dyan pala sa Samar, grabe. Sino rito mga taga Samar at saka taga Leyte at taga Surigao, taga Mindanao na dumadaan sa Samar? Alam niyo yan, na yung daanan dyan sa Samar, paglagpas mo ng Kalbayog, papunta ka ng Katbalogan, lagpas ka ng Katbalogan, papunta ka ng Tacloban. Hayop na daan dyan. Akala ko nung bata pa ako, ganyan nung bata pa ako, dyan sa Samar. Ganyan pa rin hanggang ngayon. Matanda na ako. Babalik na ako sa pagkabata. Ganyan pa rin. Dahil po yan sa bilyon-bilyon na kinukurap lang ng mga politiko dyan. Maliwanag po yan, mga kababayan, kasi kung talagang hindi yan kinukurap, napakaganda ng mga kalsada dyan. Bakit naman sa ibang mga lugar? Di ba? Bakit naman sa ibang mga lugar maayos naman? Ibig sabihin, doon sa ibang mga lugar walang nagkurap na budget sa kalsada. Yun, mga kababayan. So ito pa, mayroon pa isa dito, hinuli ko lang itong video na ito na kakampi ni Reza supposed to be, pero mukhang may matindi na rin hinain. Tungkol nga ito, kabayan, dyan sa may natigi daw di umano na MPA. Ay, nawala. Nasaan na yun? Nawala. Bakit napunta dito? Ito. Sa Marcos Jr. administration, paano nyo nasisikmura ang panggigipit sa ating mga katutubo? Ninakaw ang dapat ay malaking panalo ng mga residente ng Marihangin. Ayan, mga kababayan, ha. Ito, taga-akbayan din to, kakampi ito ni Reza, no? May subtitle naman dyan, may music kasi. Ingat na ako dito sa mga music dahil nakaka-copyright po tayo, baka ma-take down pang ating video. Sayang naman, hindi naman po tayo katulad ng ibang mga vlogger dyan, na katulad lang din naman natin mahihirap at hindi naman ganun kalaki ang mga views, pero ang yayaman, may sariling mga townhouse, condominium unit, may mga magagarang sasakyan, as in ano pa talaga, sports car, Mustang, bariyon mo. Plus ang daming mga ala sa katawan, naninilaw, parang may sakit na hipa. Akala mo, ang alam ko lang dating ganun mga nagsusutan ganyan, mga seaman, mga nagsasaudi. Di ba ganyan yung mga nagsasaudi at saka mga seaman, maraming mga alahas, naninilaw, di ba, pag-uwi sa Pilipinas. Pero grabe yung isang kakilala kong vlogger, no? Na galit sa mga Duterte, na dati naman
ay camping-camping sa Duterte, pero nito lang, nang galit na siya, biglang nagbago ang kanyang pamumuhay. So, kaya mga kababayan, may subtitle naman, at kung gusto nyo panuorin, ang konteksto lang naman niya rito, ayan, yung mga katutubo dyan sa Palawan, iisa sila dyan ngayon ng ano. Ako pinaglalaban ko rin naman ang atin pong mga katutubo, yung para sa kanila, dapat ibigay sa kanila, no? At ito mga kababayan, mukhang magkakaroon na po ito ng domino effect. Siguro, napapansin na nila, nakikita na nila, ito si Marcos Jr., lame duck president na po ito. Ngayon kasi itong 2026, no? Halos ito na yung panalang last hura na nila ito. Dahil pagkadating na po ng December, naalala nyo dati sinabi ni BP Inday, tinatanong siya kung tatakbo po siyang presidente. Sinabi niya sa last month na po ng 2026. So itong taon na ito, napaka-crucial na ito. At para sa akin mga kababayan, itong taon ng 2026, no, ay magkakaroon siguro ito talaga ng impeachment laban kay BP Inday. At ako naman, hindi isa natutuwa, pero okay lang ako. Kasi alam ko talaga, matibay si BP Inday. Katunayan, tingnan nyo po itong pinaka-last survey ni BP Inday. Oh. Si BP Inday pa rin ang most na pinagkakatiwalaan ng mga tao. Panoorin nyo to. Mga kapatid, sa politika, isang numero ang madalas mas maagang gumagalaw bago pa ang eleksyon. Tiwala. Kaya, himayin natin ang kwento sa likod ng pinakahuling social weather stations o SWS survey sa trust ratings ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si Vice Presidente Sara Duterte. Isinagawa ang survey noong November 24 hanggang 30, 2025. Pero imbes na mag-focus lang tayo sa isang numero, titingnan natin ang mas mahalaga, ang galaw ng tiwala sa paglipas ng panahon at kung saan ito humihina at lumalakas. Unahin natin ang national trend para sa buong bansa. Ito ang net trust ratings mula SWS. Ibig sabihin, ito ay much trust minus little trust. Kulay red ang kay Pangulong BBM, habang kulay green naman ang kay VP Sara Duterte. Mula July 2024 hanggang January 2025, makikita natin na parehong nasa positive ang trust ratings nilang dalawa. Sa katunayan, sa pagsisimula pa nga ng 2025, dito, makita nyo mga kapatid, dito sa parting ito, January 2025, ay makita natin na mas mataas pa ang numero ng Pangulo, yung kulay red, kaysa sa kulay green. Pero makita natin na habang tumatakbo ang taon, ay unti-unting bumaba ang linya ni Pangulong Marcos. Nakabawi noong June 2025, pagkatapos ng eleksyon. Ngunit, bumaba ulit nitong mga nakaraang buwan. At sa pinakahuling survey nga, ay bumagsak sa -3 ang net trust rating ng presidente. Ibig sabihin, ay mas marami na ngayon ang may little trust kaysa much trust sa Pangulo. Historically, normal para sa mga presidente na makaranas ng pagbaba ng trust ratings habang tumatagal sila sa pwesto at lumalagpas na sa tinatawag natin na honeymoon period. Habang tumatagal ang isang administrasyon, mas dumarami ang desisyon, mas dumarami ang kontrobersya, at mas nagiging kritikal ang publiko. Samantala, tingnan nyo mga kapatid, itong kulay green, yan naman ang kay VP Sara, nakabaliktaran ang direksyon ng kanyang trust rating. Sa parehong survey, ay nagtala nga siya ng +31 na net trust. At kung titingnan natin ang trend, ay makikita na mas stable ang kanyang trust rating at nitong mahuling buwan pa nga ay meron pang pag-angat. Kaya ang tanong dito mga kapatid ay hindi lang bumababa ang trust rating, kung hindi gaano kabilis, gaano kalalim, at saan ito nangyayari para mas maintindihan natin ang kwento sa likod ng mga numero. Kaya titingnan natin ang breakdown ng mga numero at sisimulan natin dito sa Metro Manila. Mag-zoom in tayo dito mga kapatid para makita natin ang numero. At ito na nga, makikita natin na nagsimula na mas mataas ang mga numero ni Pangulong Marcos sa Metro Manila. So simula July 2024 hanggang January 2025, makita natin mas mataas pa yung kanyang mga numero habang nag-negative pa nga si VP Sara noong January at February 2025. Pero pagdating ng March 2025, nakita natin na baliktad ang trend. Talagang nag-flip, no? Makita natin na dito sa March 2025 naging positive si VP Sara. Pagdating naman ng mga numero ni President BBM,
Noong March, April, May, campaign period, nasa negative siya, kanyang trust rate. Ito yung mga kababayan, ito yung ini-impeach si BP Sara, di ba? Dito sila nakakuha ng momentum, mga kababayan. Pero after niyan, ito na nangyari kasunod. Rating sa NCR. Si VP Sara naman, makikita natin, nakabawi nung election period, pero pababa na rin ang kanyang trend. Although, nasa positive territory pa rin dito sa huling survey. Samantala si PBBM negative na sa NCR nitong November 2025. Mga kapatid, ang Metro Manila ay kadalasang mas sensitibo sa issue ng governance, corruption, at presyo ng bilihin. Kaya kapag may negatibong balita, ay mas mabilis ding mag-react ang tiwala ng publiko. Punta naman tayo sa Balance Luzon. At ito na, kitang-kita mga kapatid, ang kulay red, yan ang kay PBBM, ito ang pinakamalinaw na bright spot para kay Pangulong Marcos. Sa pinakahuling survey, ay positive pa rin ang kanyang trust rating. Sa kabila ng kanyang national decline na nakita natin kanina, hawak pa rin ni Pangulong Marcos ang tiwala sa Balance Luzon na alam naman natin ay isang malaking voting block. Makikita rin natin na sa mga nakaraang buwan, talagang mas mataas ang mga numero ni Pangulong Marcos kumpara kay VP Sara. Pero sa huling survey, makita natin dito mga kapatid, muling dumidikit ang kanilang mga numero. Sa Visayas naman, makita natin na halos magkaparehas ang trust rating si PBBM at VP Sara noong second half ng 2024. Talagang magkadikit ang kulay green sa kulay red. Pero pagpasok ng 2025, bagsak ang ratings ng Pangulo habang nanatiling mataas at steady ang trust ratings ng Vice Presidente para sa Visayas. At makita natin sa latest survey nga, tumaas pa siya. No? So sa lagpas 40%. Pero pagdating sa Mindanao, dito mga kapatid, kitang-kita, pinakamalinaw ang paghihiwalay ng kanilang mga landas. Baluarte ito ng mga Duterte, katulad na lang na nakita natin itong mga nakaraang eleksyon. Para kay Pangulong Marcos, dito nga sa kulay red, makikita natin na dito sa Mindanao ang kanyang pinakamababang trust rating. Malalim ang bagsak at consistent ang pababang trend. At para naman kay VP Sara, napakataas ng kanyang trust rating, naglalaro lang sa 70 hanggang lagpas 80% at nananatiling dominante sa paglipas ng panahon. Kaya kung hahanapin natin ang lugar kung saan pinakamatingkad ang pagkakaiba ng dalawang lider, dito yan sa Mindanao. Balikan natin ang mga numero ni Pangulong Marcos. Nationally, ito nga kulay black para sa buong Pilipinas, makikita natin na talagang pababa at umabot na nga sa negative territory. Pag tinignan naman natin, negative siya sa NCR, yung kulay red, kulay yellow na Visayas, negative rin, at kulay green sa Mindanao, yun ang kanyang pinakamababa. Pero nananatiling positive sa Balance Luzon na kulay blue. Pero dahil negative yung tatlong lugar na yan, nahahatak pababa ang mga numero ng Pangulo. Samantala, kung atin namang babalikan dito, nasa positive territory pa siya from July 2024 to December 2024 hanggang early part ng 2025, dahil yung Balance Luzon, NCR at Visayas nasa positive pa, no? Yung Mindanao, medyo talagang yun ang humatak sa kanyang mga numero dito. Pero balikan naman natin yung kay VP Sara. So balik tayo dito sa black. Yan yung kanyang trend para sa buong Pilipinas kay VP Sara. Makita natin na nananatiling positive ang net trust rating niya. At bakit? Dahil ito sa sobrang solid na suporta sa Mindanao na kulay green. Nakita nyo yan mga kapatid. At sa Visayas na kulay yellow. Kahit na bumagsak siya sa negative territory sa NCR, dito mga kapatid, zoom natin yung red at yung blue, NCR at Balance Luzon, noong January at February 2025 ay na-offset ito ng lakas ng suporta sa ibang rehiyon. Kaya makikita nyo dito mga kapatid, yung yellow at yung green, lalo na yung green sa Mindanao, napakataas. Kaya talagang binubuhat at humahatak sa kanyang mga numero pataas hanggang sa umabot na nga tayo dito sa latest survey, November 2025, makikita nyo na kahit mas mababa yung Balance Luzon at NCR, pero parehong positive mga kapatid. Pero grabe yung kanyang mga numero dito sa Mindanao na nasa lagpas 80% at sa Visayas, kaya talagang umakyat sa positive 31 ang kanyang mga numero. Muli mga kapatid, ang trust ratings ay hindi boto. Pero madalas, ito ang unang indikasyon ng pulso ng publiko bago pa natin ito makita sa eleksyon. At kapag hinimay nga natin ang mga numero,
mas nagiging malinaw ang kwento kung sino ang humihina, kung sino ang binubuhat ng aling mga lugar at kung paano nahahati ang tiwala ng bansa. Malinaw sa datos na hindi na united ang direksyon ng tiwala sa dalawang leader sa iba't ibang lugar na minsang tumakbo sa iisang ticket, ang UNITEAM. Muli, ako si... Yan mga kababayan. So, kahit ano pa pong gawin nila dito, kitang-kita na po na itong si Vice President Inday Sara Duterte ay consistent pa rin ang kanyang patuloy na pamamayagpag at patuloy naman din na pagbaba ni Marcos Jr. ng kanya pong ratings. So, mangyayari nito ay magkakaroon na lang po sila ng last hurrah. Kaya siguro mga kababayan, pinilit po talaga nila ito ngayong 2026 budget na kung isalarawan nga po ito nila at kung Senator Marcolita ay maraming taba. Biruin mo, mayroon lang tayong kinikita na 5 trillion pero mayroon tayong budget na 6 trillion, mahigit ko lang 7 trillion. So mayroon po tayong deficit kulang-kulang 2 trillion. Yan po ang sitwasyon ng ating bansa. Saan kukunin yun? Samantalang kung tatanggalin po yung mga unprogram, mga pork barrel, ay pantay lang po sana ang ating budget. Wala po yung kulang-kulang 2 trillion na yan. Ang problema, kanino na naman mapupunta yung 2 trillion na yan, mga kababayan. So, alam nyo na siguro kung kanino. Kung alam ninyo, ay wag na kayong mahiya. I-comment nyo po dyan sa baba at pag-uusapan po natin yan. Ilakip nyo na rin po ang inyong lugar kung taga-saan kayo at nang mapusuan po natin. Maraming salamat, Pilipinas as always. Bye!